Ang pangalan ko ay Martin, taga-UK ako. At sa wakas ay napagdesisyonan kong umupo at isulat ang kwento ko. Isang kwentong matagal ko nang gustong isulat pa noong nakarang Halloween. Pero dahil sobrang katamaran ko, hindi ko ito nasimulan sa oras. Pero ngayong taon, determinado akong matapos ito. Matagal na rin akong tagahanga at palagi kong naiisip na magiging astig makapag-ambag at marinig ang kwento ko na mabasa. Kahit na isa itong kwento ng isang napakasamang alaala. Sa isang paraan, magandang ehersisyo ito sa pagunita ng isang bahagi ng kabataan ko. Naging dahilan din ito para makontak ko ulit ang mga kaibigan ko noon para makinig kung paano nila naalala ang pangyayaring iyon. Kaya bago pa ako magpatumpik-tumpik, ito ang kwento ng sariling kong Halloween creepy experience. Noong panahon pa ng grupo ng mga kaibigan ko sa secondary school, ay madalas kaming magkakasama. Napagdesisyonan namin gumawa ng sarili naming trip para sa Halloween. Lahat kami ay nasa edad na 16 o 17. Bata pa, inosente, pero puno ng kumpiyansang wala sa lugar. Maraming house parties at inuman noon sa pub. Pero sa kung anong dahilan, hindi kami nakapasok sa alinman doon. Habang papalubog ang araw at nagiging gabi na, naisip namin na kung gusto naming magsaya, kailangan naming gumawa ng sarili naming paraan. Pinagsama namin yung mga kaunti naming pera at pinapunta namin yung mukhang pinakamatanda sa amin para bumili ng alak sa tindahan. Hindi ko akalain na magtatagumpay siya. Sinubukan na namin gawin yun dati at agad siyang hiningian ng ID. Kaya nang makita namin siyang lumabas ng tindahan na may dalang dalawang plastic bag, para kaming nanalo sa loto. Ang problema nga lang, 3 bote ng wine ang nabili niya. Hindi beer tulad ng inutos namin. Sabi niya, nataranta daw siya at sa huling segundo ay red wine ang hiniling niya dahil gusto niyang magmukhang mas matanda. May dala rin siyang ilang pakete ng sigarilyo noon. Kaya kahit hindi yun ang inaasahan naming alak, secured na ang gabi namin. Pwede na sana kaming makapasok sa kahit anong party dahil may dala kaming alak. At walang may gusto sa grupo na pumunta ng walang bitbit. Pero dahil may dala kami, tiyak na makakakuha kami ng imbitasyon. Pero habang naglalakad kami at pinag-uusapan ng mga option, napagkasunduan naming lahat na bahala na ang party na hindi kami inimbita. Kupleto naman kami. May alak, may sigarilyo. Bakit pa namin hatiin sa iba kung pwede naming ubusin lahat? Kaya imbis na magabol ng mga babae, kinuha namin ang portable speaker at ilang panindihan ng apoy at pumunta sa dati namin tambayan para makapag-inom ng pribado. Makalipas ang ilang oras, nagawa na namin ang apoy, napaandar ang speaker, at nagsimula na kami mag-inuman ng wine habang pinipigilang sumuka. Isa ito sa mga unang beses naming uminom at pinakapangit pa kasi ang klase ng red wine. Parang suka ang lasa. Pero ayun, imagine mo, nakapalibot kami sa apoy. Nasa isang madilim na parte ng park na medyo delikado. Kaya ang tanging ilaw lang ay yung apoy at kaunting ilaw galing sa mga luma naming cellphone. Isa sa amin, si Luke. Biglang ginagaya niya ang eksena sa The Shining. Eksaktong eksena ng bida. Tawa kami ng tawa. Nagpapalitan ng role bilang si Shelley Duvall. Maingay kami, oo, pero kampante kami. Alam naming walang tao sa park kapag gabi, kaya naging tambayan namin yun. Isang lugar kung saan pwede namin gawin ang mga bagay na bawal sa bahay o sa kapitbahay. Wala pa kaming karanasan na may ibang tao roon, kaya hindi talaga kami nagbantay. At doon kami nagkamali.
Klaro pa sa isip ko ang eksenang iyon. Si Luke ay nakatayo malapit sa apoy, bagyang nasisinagan ng liwanag. Nakita ko ang isang anino sa likod niya at nang mabilang ko kaming lahat, napagtanto kong hindi isa sa amin yun. Pagtingin ko ulit, ang nakita ko lang ay isang maskara o mas tama, ang maskara ng isang estranghero. Pagkatapos, hinampas niya si Luke sa ulo. Napakabilis ng lahat. Bumagsak si Luke at bago pa kami makagalaw, patuloy siyang hinampas ng lalaki gamit ang tila malaking pamalo. Bigla kami nagsitayong lahat para tulungan si Luke. Instinct lang dahil akala namin kaya namin ang kalaban. Pero nagkakamali kami. Hindi lang pala siya mag-isa. May mga lumabas pang iba mula sa dilim. Marami sila. Nakamaskara rin o tinakpan ng hoodie ang muka. Nagsimula silang manuntok at manipa. Nagsimula rin kaming lumaban. Pero sa totoo lang, desperado lang kami makatakas. Gulo, takbuhan, sigawan. Nahulog pa nga ako minsan at sinubukan kong bumangon. Pero may tumadyak sa likod ng ulo ko. Buti na lang lupa at dahon lang ang tumama sa ulo ko. Hindi semento. Kung hindi, baka grabe pa ang nangyari. Pero nakatakbo pa rin ako at nakatakas. Si Luke naman, kahit sugatan, nakaligtas din. Dinala siya sa ospital at pinalabas kinabukasan na may matinding pasa at konkusyon. Sa totoo lang, maswerte kami na yun lang ang nangyari. Hanggang ngayon, wala kaming ideya kung sino ang mga umatake na yun. Mga kilala ba namin? O mga taga-school? O mga taga-barangay? Hindi talaga namin alam. Alam kong malupit ang mundo. Pero nung gabing iyon, doon ko talaga napatunayan kung gaano kalupit ang nangyari. Pasensya na muna kung tunog sobrang overprotective akong tanga rito. Pero isang beses kong dinala ang anak ko mag trick or treat. At pagkatapos noon, nangako ako sa sarili kong uuwi na siya palagi bago ang curfew tuwing Halloween hanggang mag-18 siya. Walang paraan sa impyerno na hahayaan kong gumawa siya sa araw na yun ng kalokohan at kasamaan. Pero sa totoo lang, hindi naman tuloy-tuloy na ganoon ang nangyari. Unti-unti rin akong kumakalma at natutong maging chill sa mga trick or treat at costume party. Gusto ko lang malaman, matapos niyong marinig tong kwento, sa tingin niyo ba sobrang OA lang ako? O maintindihan niyo kung bakit ako ganoong katakot noon? So ayun, dinala ko ang anak ko sa isang supervised trick or treat event noong mga 5 taon pa lang siya. Yung school nila ang nag-organize at humingi sila ng mga volunteers mula sa mga magulang. Kaya nag-volunteer ako. Hindi ako nag-volunteer dahil paranoid akong mawala sa paningin ko ang anak ko. Nag-volunteer ako kasi gusto kong makatulong. Palagi kong minahal ang Halloween noong bata pa ako. Kaya iniisip kong ang saya maranasan ulit yung spirit ng season kasama ang anak ko. Wala rin naman akong reklamo nang sabihin ng teacher niya na para sa fairness, hindi ko dapat bantayan ng grupo kasama ang anak ko. Ayaw daw nilang magmukhang pinapaboran ko siya at mas marami siyang makuwang candy kaysa sa iba. Medyo mahigpit nga yung patakaran, pero naintindihan ko naman kaya hinayaan kong sumama siya sa ibang nanay. Nagtitiwala akong aalagaan niya ang anak ko, gaya ng pag-aalaga ko sana sa anak niya. Hindi pa lumipas ang 30 minutes, may tumawag ng pansin. May bata daw nawawala. At base sa description, agad kong naintindihan na yung anak ko yung nawawala. Wala akong salitang mahana para ilarawan ko kung gaano nakakatakot yung sandaling iyon para sa isang magulang.
Kaya hindi ko na rin susubukan na ipaliwanag. Sasabihin ko na lang kung ano ang ginawa ko. Tumakbo ako sa buong paligid. Sumisigaw ng pangalan ng anak ko. Halos mamatay sa takot at sa galit sa nanay na dapat nagbabantay sa kanya. Sa huli, nakita ko ang anak ko. Palabas na ng bakuran ng isang bahay. Litong-lito at parang walang alam na may mali siyang ginawa. Tinanong ko siya kung anong iniisip niya. Pero pagkatapos nun, niyakap ko siya at sinabi kong natatakot ako ng sobra. Halos gumuho ako sa takot at guilt, lalo na nang umiyak siya. Nawala na ang saya sa buong trick or treat. Lahat ng bata natakot nang makita akong tumatakbo at sumisigaw. Nahiya ako at na-guilty dahil nataranta silang lahat. Pero sa isip ko, kung hindi lang nawala ng tanga o pabaya yung nanay na yon yung anak ko, hindi sana ito nangyari. Galit pa rin ako nung una kaya pinapanish ko sa anak ko hanggang bago siya makatulog. Pero bago siya pumikit, napag-usapan namin kung bakit siya lumayo sa grupo at pumasok sa bahay na walang trick or treat sign. Kami mismo ang namigay ng mga sign na yun ilang araw bago ang event at sinabi sa mga bata na yung mga bahay lang na may sign ang pupuntahan nila kasi yun lang ang nagbibigay ng candy. Kaya nung sinabi ng anak ko na may lalaking nagsabi sa kanya na dumaan sa likod ng bahay para daw kunin ng candy, napakunot noo ako. Dumaan din ang anak ko sa place ng pagsisinungaling noon. Pero kabisado ko kung kailan siya nagsasabi ng totoo at hindi. At tungkol sa lalaking yon, hindi tunog imbento. Nanlamig ako sa narinig ko. Kung alam lang kasi ng anak ko na pwede niyang gamitin yon bilang palusot para hindi mapagalitan, ginawa na niya sana agad. Pero hindi niya ginawa. Kaya lalo akong naniwala na totoo ang sinasabi niya. Pagkatapos kong patulugin siya, agad kong sinabi ito sa asawa ko. Alam niya yung isang website kung saan pwede mong tignan kung may mga child offenders sa area nyo. Pagkarinig ko pa lang noon, parang nasusuka na ako. Pero mas lalo akong nanlamig nang makita naming may nakamarkang pula sa mismong address ng bahay na pinasukan ng anak ko. Tinawag namin agad sa pulis. At sa huli, dahil sa tawag namin yon, isang lalaki ang muling nakulong dahil sa paglabag sa parole condition niya. Hindi ako abogado, kaya hindi ko alam ang eksaktong batas o kasong nilabag niya. At hindi ko na rin hinanap pa tulad ng ginawa ng asawa ko. Para na lang din sa katinuan namin. Tapos na ang lahat. At hindi ko na kailangan isipin pa ang lalaking yon. Pero to be honest, wasak ako sa loob ng ilang taon. Para akong laging kinakabahan kapag aalis ang anak ko kasama ang ibang tao. Inabot ng matagal bago ko natutunan bitawan yung takot na yun. Pero sa huli, nagawa ko na rin. At sa totoo lang, para rin yun sa kabutihan naming lahat. Wala akong duda. Yung lalaking yun, siguradong nakasira na ng buhay ng iba. At ang huling bagay na gusto niyang mangyari ay maging isa pa kami sa mga biktima niya. Kahit walang akwal na krimen na nangyari.